Hello guys, welcome back to our channel. I am Janice Darcy. Thank you for watching our video. So para po sa mga nagnanais na makapag-claim ng kanilang Certificate of Eligibility. So ano-ano ba yung mga requirements para makapag-claim at paano po makapag-claim. So yun po ang pag-uusapan natin sa video na to. So dito meron tayong Certificate of Eligibility. Ito yung tinatawag na regular COE or yung regular Certificate of Eligibility. So, ibig sabihin, kadalasan, ito yung hinahanap kapag nag-a-apply ka ng trabaho. Tapos, pwede din na authentication. So, meron din tayong authenticated Certificate of Eligibility. So, pwede din na makapag-claim ng letterhead. So, yung letterhead, yun yung pinaka-simple at free of charge. So, ibig sabihin, libre po siya. So, yung pag-uusapan muna natin ay kung paano ba makapag-set ng appointment. So, hindi ko po may papakita sa inyo kung paano talaga yung way, pero sasabihin ko po sa inyo na kung online appointment po, kadalasan po ay magpunta po kayo ng civil service website, tapos i-click nyo po yung, or pwedeng i-search nyo kaagad sa search bar yung CSC e-serve. So, yan po, dyan po kayo mag-apply ng online appointment para sa Civil Service Certificate of Eligibility. So, take note po guys na every region ay mayroong iba't ibang pamamaraan. So, kaya I highly advise to always monitor the Facebook page kung saang region kayo. Halimbawa sa NCR, so meron silang Facebook page na sa NCR. So, tulad lang din po nung nag-apply kayo for civil service exam, na bawat region, meron silang iba't ibang link or iba't ibang way. Pero kadalasan talaga for the Certificate of Eligibility, kadalasan doon sa e-serve mag-online appointment. Pero hindi lahat ng region available doon. So, again, please check your FB page regarding the announcement kung saan pwedeng makapag-claim at kung paano makapag-claim. So, unahin natin yung Certificate of Eligibility na regular or sa printed in security paper. Excuse me. So, ito yung tinatawag na security paper. So, ngayon, I think ngayon parang green ata yung kulay. So, depende. I don't know if nakadepende din sa region. Basta kapag ganito siya, yung magandang papel, yung tawag po dito sa security paper, tapos 100 pesos po yung bayad dito. So, 100 pesos. Yung authentic, yung letterhead, yun po yung libre. Tapos yung letterhead, pwede siyang ma-claim sa mga field office lamang. Pero ito pong certificate of, ito pong regular, 100 pesos yung bayad. Tapos sa regional office lang po pwedeng makapag-claim. So again, maraming nagtatanong sa Facebook page, yung COE at yung authentication can only be claimed in regional office. So kung sa Region 7 kayo, dun lamang po kayo makapag-claim sa Lahog, dun po sa Cebu City. Yun po yung regional office ng Region 7. Pero the good news is, kahit hindi kayo, for example, kahit hindi kayo sa Region 7 nag-exam, pwede po kayong mag-claim sa Region 7. So, kahit na saang region kayo nag-exam, so tapos halimbawa lumipat kayo ng bahay or lumipat ka ng trabaho sa ibang region, so maaaring makapag-claim ng Certificate of Eligibility sa kahit na anong regional office. So, as I have said, unahin nga po natin ito. So, ano ba yung requirements ng regular COE? So, yung requirements lamang po dito ay yung valid ID, syempre government valid ID, yung ginamit mo nung nag-exam ka, so po pwede yun. Tapos, magdala ka ng 1x1 ID picture na dapat mayroong handwritten na name tag tulad nung passport size na dinala mo noong nag-exam ka. So, ito yung 1x1 ID picture na mayroong name tag. So, meron ako nababasa sa Facebook na yung ibang region tumatanggap daw po ng passport size tulad nung sinubmit mo nung nag-exam ka. So, please, kaya I always advise to check your
the announcement in your CSC Region Facebook page. Dahil dun po, nag-announce po sila lahat ng requirements. So again, valid ID, tapos 1x1 ID picture with handwritten name tag. Tapos, para po dun sa mga women na ikinasal bago mag-claim ng ganito, so magdala po ng marriage contract dahil syempre nababago po yung inyong surname or yung apelyido po ninyo. Kaya magdala po kayo ng marriage contract. Tapos, magdala din ang mag-download ng ERRF or yung Eligibility Request Record Form. So, yun po yung form na dapat naka-fill up na siya. So, meron po tayong video. Please watch how to fill up the ERRF. So, yun lang po yung requirements. Tapos, syempre, 100 pesos para po sa Certificate of Eligibility Regular. Tapos, printed in security paper. So, again, valid ID. Tapos, 1x1 ID picture para po dito. Tapos, marriage contract para dun sa mga ikinasal na babae. And 100 pesos para po sa bayad. So, let's go to authentication. So, ano ba yung authentication? So, itong authentication, parehas lang po sila. Kaya lang, this one is in white paper. So, bond paper lang siya. Tapos, merong nakasulat dito na certified authenticated copy. Tapos, merong signature. Tapos, merong silyo. So, kung walang silyo, hindi po valid yun. So, yan po. Ito po yung authentication. So, magkano to? This is 50 pesos per copy. So, ito rin per copy din to. So, kung gusto mo ng dalawang copy, so, syempre, 200 yung babayaran mo. So, for authentication, this is 50 pesos per copy. So, ito po yung itsura niya. So, requirements for authenticated copy, dapat mayroon kang original na ganito. So, pwede mo siyang sabayin. So, ako, nung nag-claim ako nito, but that was year 2019 pa, pero I think same lang po. So, pwede mo siyang sabayin para meron ka ng copy nito. So, magtatanong po kasi, depende yung iba po sa civil service office, magtatanong po kasi sila na gusto mo rin ba ng authenticated copy. So, kung meron kang pambayad, so, pwede mag-claim ka na rin. So, ayan. Pwede yung pagsabayin, pero kung ito lang yung kukunin mo, dapat meron ka na nito in advance. Dahil isa to sa requirement. So, paano naman kasi makapag-authenticate kung walang original, di ba? So, for authentication, original copy, tapos wala nang ID picture, valid ID na lang po, yung government ID, yung dadalhin. Tapos, 50 pesos. And syempre, magdala pa rin po ng ERRF form para sa authenticated copy at marriage certificate para din sa mga babae na ikinasal para ma-change po yung apelyido po ninyo dito. So, yun lang po yung mga requirements. Tapos, meron pong mga nagtatanong, for example, gaano ba katagal ma-release yung certificate of eligibility after the final results? So, available, kadalasan po, mga 1 month after pa po yung availability ng, so for example, nag-exam ka today, lumabas yung result today, so mga 1 month after pa, kadalasan yung available yung certificate of eligibility. Pero, again, I always advise to check, to monitor the official Facebook page of your region dahil depende po talaga, every region meron po talaga silang post and announcement kung kailan po available at kung paano makapag-apply ng appointment or kung walk-in, i-announce din po nila yon sa kanilang Facebook page. Kaya napakahalaga po na updated po kayo para hindi po masayang yung oras niyo sa pagpunta tapos hindi pa pala siya available. Para naman po dun sa mga sobrang tagal na nag-exam, so don't worry dahil anytime pwede po kayong mag-claim ng Civil Service Certificate of Eligibility. Hindi po na i-expire yun. Tapos, pero yun nga, check pa rin nyo kung paano
appointment. So that's all for this video. So sana po ay makapag-claim na po kayo ng yung COE. And congratulations po dahil nakapasa po kayo sa civil service exam. Please don't forget to click the subscribe button, and if you kung palagay ninyo ay natulungan kayo ng video na to, baka sakaling gusto niyo mag-donate sa atin ng super thanks, so click niyo lang po yung super thanks button para po matulungan din po yung ating channel. Thank you for watching.